Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Lalaking nagpapagas ng kanyang motorsiklo, patay matapos barilin ng riding in tandem suspects. Ilang lugar nasa signal number 2 na dahil sa bagyong Paulo. Klase sa mga paaralan sa ilang lugar sinuspindi ngayong araw dahil sa bagyo. At hindi malilimutang Kapuso Fiesta, handog ng ilang Kapuso stars sa Alicia Isabela. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Lumakas at isa ng tropical storm ang bagyong Paulo. Sa 2 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 2 sa central at southern portion ng Isabela, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Mountain Province, Ifugao at northern portion ng Aurora. Signal number 1 naman sa Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, ng Quirino at Nueva Vizcaya. Gayon din sa Apayao, Abra, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga at ng Quezon, kasama na ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Huling nakita ang sentro ng bagyong Paulo, mahigit 500 kilometro ang layo sa silangan ng Infanta, Quezon. Sa latest track, posible itong tumama sa Isabela o Aurora bukas ng umaga at maaaring makalabas na ng PAR sa Sabado. Pwede pang magbago yan, kaya tutok lang sa updates. Bukod sa bagyong Paulo, magdadala rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa ang thunderstorms na epekto ng easterlies. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon at halos buong Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Epekto ng high tide sa Dagupan City, posibleng tumagal pa ng 1 buwan ayon sa PARMC. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Ganito ang sitwasyon sa panulukan ng A.B. Fernandez at Burgos Street noong kasagsagan ng baha sa Dagupan City. Baha na sinasabayan pa ng high tide. Ganito na ngayon, walang baha, malinis ang kalsada at maayos na nakakabiyahe ang mga sasakyan. Mabilis na rin kasing humupa ang bahang dulot ng high tide dahil pinapump out din ng mga kawani ng City Engineering Office. Pero ayon sa Public Alert Response and Monitoring Center ng CDRRMO, posibleng maranasan pa rin ang epekto ng high tide nitong buong buwan ng Oktubre. Ang high tide scheme ngayon, the whole week nasa 1 metro siya na mahigit. Tapos the following week, medyo below 1 meter. Maaga na rin nagbabala ang otoridad sa publiko sa posibleng epekto ng bagyong Paulo. Base sa rainfall forecast ng Pag-asa, makararanas ng malakas na pag-uulan sa Pangasinan simula bukas ng tanghali hanggang tanghali ng Sabado, October 4. Expected ho, meron tayong 100 to 200 millimeter ng rainfall. Kaya, based on Pag-asa, bukas is nasa orange level po tayo. Ibig sabihin, posible ang pagbaha sa mga urbanized area, low-lying areas at malapit sa ilog. 10 probinsya pa ang nasa orange rainfall warning. 8 probinsya ang nasa yellow rainfall warning at 2 sa ilalim ng red rainfall warning, kabilang ang La Union at Benguet. Habang maaraw pa at maaliwalas pa ang mga kalsada, sinasamantala ng mga toda ang pumasada upang kahit papaano makabawi sa nawalang kita noong kasagsagan ng baha. Makakabawi na ng konti, sir. Sana dire-diretso nang walang baha para yung mga estudyante may pasok kasi doon kami kumukuha ng pasaheros eh. Sa ngayon, nasa tropical cyclone wind signal number 1 ang buong Pangasinan dahil sa epekto ng bagyong Paulo. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Klase sa mga paaralan sa ilang lugar sinuspende ngayong araw dahil sa bagyong Paulo. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy?
Chris, ngayong araw ay nagdeklara ng class suspension mula preschool hanggang senior high school ang bayan ng Mangaldan, Pangasinan dahil sa banta nitong bagyong Paulo. At nagpatupad naman ng automatic class suspension ng ilang mga probinsya na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal. Base sa DepEd Order No. 22 Series of 2024 ay automatic na walang klase ang mga kindergarten sa ilalim ng signal number 1. Wala namang klase ang kindergarten, elementary at junior high school sa ilalim ng signal number 2 at wala namang klase sa lahat ng antas sa ilalim ng signal number 3. Samantala dito sa Kalasyaw, Pangasinan ay nagsagawa na rin ng disaster preparedness meeting ang lokal na pamahalaan upang paghandaan itong epekto ng pagtama nitong bagyong Paulo bukas at sa mga susunod na araw. Tinututukan ngayon ng LGU ang posible na namang pagbaha sa 4 na barangay. Ito yung Mancup, Talibao, Longos at Lasip at kasalukuyan din na minomonitor ngayon yung waterways at mga river system dito sa kanilang bayan. Kagabi nga ay muli na naman daw tumaas yung antas ng tubig sa Marusay Sinukalan River na ngayon ay nasa above normal level na. Samantala naman dito sa aking kinatatayuan dito sa isang basketball court sa Poblacion East, Kalasyaw ay nakararanas pa rin ng pagbaha dito sa lugar. Ito naman ngayon yung tinatawag na stagnant water o yung tubig na walang malabasan. Maliban nga dito sa basketball court ay binabaha rin yung mga bahay-bahay dito sa loob ng kanilang lugar. Kaya naman doble ingat yung mga residente na naninirahan ngayon dito. Chris, sa pinangangambahan ng mga residente na sa muli na namang pagtama nitong bagyong Paulo ay muli na namang tataas yung tubig baha dito sa kanilang bayan. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Samantala, hindi na umabot ng buhay ang 48 anyos na lalaki matapos sa pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa isang gasolinahan sa barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur, umaga kahapon. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, nagpapagas ang biktima sa kanyang motorsiklo nang lapitan siya ng 2 lalaking lula ng motorsiklo at saka pinagbabaril. 4 na tama ng bala sa katawan ang tinamo ng biktima. Batay sa salaysay ng pump attendant sa PNP, hindi nila namukaan ang mga sospek dahil nakasuot ng helmet ang isa at naka-face mask ang bumaril sa biktima. Napag-alaman na may naareglong kaso ang biktima noong May 2024 hinggil sa pamamaril. Tinitingnan ng otoridad kung may kaugnayan ito sa nangyaring insidente. Patuloy ang investigasyon ng PNP. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. So, according sa nanay niya, yun po yung tinitignan natin kung may mga nakaaway sa mga nagdaang araw. With regard naman po sa mga CCTV, yun nga po ang problema natin kasi wala pong malinaw na nakuha. Ambulant vendor sa labas ng pamilihan sa Mangaldan, Pangasinan halos dumoble ang bilang ayon sa otoridad. Sundan sa report. Maagang nag-ikot ang mga poso enforcers sa palibot ng Mangaldan Public Market kaninang umaga. Muling sinita ng otoridad ang mga pasaway na ambulant vendor. Nagsialisa ng ilang ambulant vendor nang makita ang mga otoridad. Araw-araw umanong nagsasagawa ng operasyon kontra ambulant vendors ang poso. Napansin daw ng otoridad na halos dumoble na ang bilang ng mga ito na karamihan ay taga Kalasyaw at Dagupan. Gawa ng baha sa ibang lugar o sa ibang bayan. Nagtaka kami bakit dumami yung mga nagtitinda. Bagamat sa araw na yon, medyo nakiusap yung mga kababayan natin. Malma ang ilang lehitimong tindera tulad ni Meli na nagbabayad ng 10,000 piso kada buwan na upa sa kanyang pwesto sa loob ng palengke. Siyempre, hindi kami makabinta. Dapat dito sa loob. Para patas. Ang mga nakukumpiskang paninda, pansamantalang dinadala sa poso kung saan doon tutubusin ng mga may-ari. Pero kung hindi na binalikan, dinadala ang mga ito sa BJMP. May mga modus din daw ang ambulant vendor para makabenta. Kunwari, isang platters lang na haharangin yung isang mamalengke at kakausapin, ang sabi isang platters na lang na patapos na. Katapos nun, pagka nakabenta ulit, tapos kukuha ulit yung itinatago niyang isda. Sa ngayon, may mga poso enforcer na ring nakadeploy sa iba't ibang lugar sa pamilihan upang matiyak na hindi na makababalik pa ang mga illegal vendor. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Naglabas ng abiso ang BFAR Regional Office 2 hinggil sa pansamantalang pagbabawal sa panguhuli at pagbebenta ng ludong o lobe river mullet sa Cagayan River.
Pinagtitibay ang kautusan alinsunod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Administrative Circular Number 247. Ang ludong ay tinuturing na endemic, ibig sabihin sa Cagayan River lamang ito matatagpuan, kaya kailangang mapangalagaan. Epektibo ang kautusan mula October 1 hanggang November 15, 2025. Ito rin ang panahon ng pangingitlog ng mga ludong. Ang ludong ay kilala rin sa tawag na President's Fish, isa sa sinasabing pinakamahal na uri ng isda sa Pilipinas. Base po sa stock assessment po natin, from October to November 15, ito po yung spawning season ng ludong. One way of protecting yung ating ludong ay through close fishing season. Meantime, that we don't have mature technology on the breeding of ludong. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Iba't ibang ahensya ng gobyerno nakaalerto sa posibleng paglandfall ng Bagyong Paulo sa Isabela. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng maayos na panahon kaninang umaga, sinamantala ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pruning o pagputol sa mga sanga ng mga punong kahoy sa Santiago City, Isabela bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Paulo. Sa Ilagan City, kanya-kanyang paghahanda ang mga residente sa magiging epekto ng papalapit na bagyo. Si Aling Pasita, sinimula ng itali ang bubong ng kanyang tindahan para hindi tangayin ng hangin. Nakapag-imbak na rin sila ng mga pagkain. Maganda na lang ng konting pagkain na. Siyempre, pagka niya sa may tulay kasi, pagka malakas ang ulan, siyempre, tataas yung tubig. Nakaalerto na ang PDRRMO Isabela. Pinag-iingat ang mga residente sa mga bayan ng Dinapige, Divilacan, Makunakon at Palanan sa banta ng storm surge. Maigpit ang implementasyon ng no swimming, no fishing at no sailing policy. Ganon din ang liquor ban. Nagkaroon na kami ng briefing. Lahat ng mga equipment, logistics ay naka-ready na. Even yung mga kakailanganin ng ating mga kababayan kung sila man ay ililikas. Mayat maya ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang LGUs, lalo na sa coastal areas. 7 wasar team ang sinimula ng i-deploy ngayong hapon sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Isabela bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Paulo. Meron na ring mga nakadeploy o inilagay na mga rescue boats sa mga flood-prone areas para gamitin sakaling may mga residenteng kailangang ilikas. Bukod sa coastal town, mahigpit din na binabantayan ang mga bayan ng San Agustin, Jones, Etchage, San Guillermo, Angadanan, Nagilian, Benito Sullivan, San Mariano at ang Kawayan City dahil ang mga lugar na ito ang posibleng daanan ng Bagyong Paulo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Natagpuan na ng mga rescuer ang katawan ng 5 taong gulang na lalaki sa bahagi ng Chico River sa Sitio Gatab, Barangay Bantay, Tabuk City sa Kalinga. Umaga noong September 30, iniulat ang pagkalunod ng bata matapos maglaro sa Pasig River sa bahagi ng Barangay Kagalwan, Pasig, Kalinga. Tinangay ang biktima ng malakas na agos ng tubig hanggang sa mapadpad sa Chico River kung saan natagpuan ang biktima pasado alas 8 ng gabi noong September 30. Wala pang pahayag ang kaanak ng bata. Mahigit 13 million pesos na halaga ng marijuana na diskubre at sinunog sa magkakahiwalay na barangay sa Tinglayan, Kalinga. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Aabot sa mahigit 13.5 million pesos na halaga ng mga tanim na marijuana ang sinunog ng mga otoridad sa eradication operations sa Barangay Tugla West, Lokong at Ngibat sa bayan ng Tinglayan, Kalinga noong Lunes. Batay sa ulat ng Police Regional Office Cordillera, nadiskubre ng mga operatiba ang 7 taniman ng marijuana na may halos 68,000 fully grown marijuana plants.
Tulong-tulong na sa pagbubunot ng marijuana ang mga kawani ng PNP at PIDEA Cordillera. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at mapanagot ang mga marijuana cultivator. Arestado ang isang high-value target drug personality sa buy-bust operation ng pulisya sa Balanga City, Bataan noong September 30. Nakumpiska sa operasyon ang 240 gramo ng hinihinalang shabu na aabot sa 1.63 million pesos ang halaga. Nasa kustudiyan ng pulisya ang sospek at inihahanda na rin ang reklamong isasampa laban sa kanya. Wala pa siyang pahayag. Timbog ang isang lalaki sa buy-bust operation ng otoridad sa Subic, Zambales hapon kahapon. Nakuha mula sa sospek ang 7 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang sospek. 5 katao ang arestado sa buy-bust operation ng otoridad sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong Martes. Kabilang dito ang isang babae at 4 na lalaki na nahuli sa loob ng makeshift drug den. 9 na gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa operasyon. Nagkakahalaga ito ng mahigit 61,000 pesos. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga naarestong sospek na wala pang pahayag. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Tumaas ang presyo ng ilang ibinebentang gulay sa Mangaldan Public Market, kabilang ang okra, talong at ampalaya, na bunsod na epekto ng nakaraang super bagyong Nando. Bumaba naman ang presyo ng kamatis, kalabasa at sitaw. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, ang paggalaw sa supply ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng ilang gulay. 20% sa mga vegetable farms sa Northern Luzon ang naapektuhan sa hagupit ng Super Typhoon Nando. Pangamba ng sinag na tataas pa ang presyo ng ilang gulay sa mga susunod na araw dahil sa magiging epekto ng Bagyong Paulo. Expected yan, lalo yung direction is dito sa central and northern part ng Luzon up to La Union. Hopefully, hindi sana malakas itong bagyo ito at hindi ganong katindi ang apektado. Sa ibang balita, iba't ibang panregalo para sa mga guro mabibili sa ilang paaralan sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Bumili ng bulaklak ang grade 4 pupil na si Charlotte. Regalo raw niya ito sa kanyang teacher Melanie. Sana po healthy po siya, tapos safe. Mag naman ang napiling regalo ni Nanay Jezil. Ibibigay raw niya ito sa guro ng kanyang anak na kabilang sa SPED class. Sobrang nagpapasalamat sa tiyaga niya, sa mahabang pasensya para sa mga batang may disability po. Marami pang gift items ang pagpipilian na nakadisplay sa loob ng gym ng West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Mula sa naggagandang desk decorations, ballpen, metallic flower, panyo, planner, chocolate, at iba pa na siguradong ikatutuwan ng mga gurong tatanggap. Nakikilala po natin yung mga guro dahil po sa mga effort nila sa pagtuturo. Inilaan ang araw na ito upang ipagdiwang ang Teacher's Day sa West 1. Kaya sa bawat silid-aralan, may kanya-kanyang paandar para sa mga guro na bita sa selebrasyon. Tulad ni Teacher Lizalyn na mahigit 2 dekada nang nagtuturo sa mga bata. Bukod sa bulaklak, sunod-sunod din ang mga handog na pagkain mula sa mga magulang. Always study, always listen to your parents as well as to me, and always be kind to everyone. Happy Teacher's Day dito sa Pilipinas, and enjoy nyo yung araw na ito, para sa inyo ito. Nagbigay rin ang DepEd ng food pack sa mga guro bilang regalo ngayong Teacher's Day. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Volume ng basura sa Dagupan City tumaas ng 20% matapos ang pagbaha ayon sa WMD. Narito ang report. Tumaas ng 20% ang volume ng basura sa Dagupan City matapos maranasan ang malawakang pagbaha sa lungsod, bunsod ng pag-uulan na dulot ng habagat at sunod-sunod na bagyo.
Noong kasagsagan ng baha, bigong makakolekta ng basura ang Waste Management Division sa mga barangay na nalubog sa tubig. Hirap din kasing ilusong sa baha ang garbage truck, baka masira. Kaya nakafocus ang garbage collection sa mga hindi binabahang barangay noong mga nakaraang linggo. Pagkatapos ng baha, double time tayo sa lahat ng mga nabahang barangay. Dati raw umaabot sa 60 tons ang nakokolektang basura ng WMD sa isang araw. Pero ngayon, pumapalo na sa 70 tons o higit pa dahil sa dami ng naipong basura. Ramdam ang problema sa Barangay Maluwod, isa sa mga lobbies na naapektuhan ng baha. Pero gumagawa raw ng paraan ng Barangay Council upang maiayos ang mga naipong basura. Ang problema nga lang, may bagyo na naman. Nakikiusap tayo sa LGU na baka pwede tayong masuportahan na mabigyan ng truck kasi hindi kakayanin ng truck namin. Lalo ngayon bumigay yung isang truck namin. May binabaha pang mga looban sa mga barangay kaya nanawagan ng WMD sa mga residente na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura. Sa mga barangay po na hindi po namin makuha kung may baha, sana po wag po nating ipaagos sa may tubig kasi yun nga, aagos tapos pupunta rin sa ibang barangay yun. Tiniyak ng WMD ang double time na pagkolekta sa basura mula sa MRF ng mga barangay at dadalhin sa isang waste processing plant sa Urdaneta City. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Opisyal nang binuksan ang bagong season ng oldest collegiate athletic association sa bansa na NCAA. Narito ang report. Hype up at electrifying ang pagbubukas ng 101st season ng NCAA sa Araneta Coliseum. Ang magkukulay na performance ng bawat NCAA schools. Sinuklian ng walang tigil na hiyaw ng crowd, hawak ang kanilang mga light stick. To the athletes, the fans, and to the indomitable spirit of NCAA, let Season 101 begin! Building Greatness ang tema ngayong season na hosted by Mapua University. Kabilang sa maraming aabangan ang pagkakasama sa liga ng ilang sports kung saan nagka-Olympic medals ang Pilipinas. Like boxing, gymnastic, weightlifting, kasi kung sino pa yung na ano sa Olympics, sila yung wala sa collegiate sports. Very excited kami dahil isasama namin sa collegiate sport para ipakita yung support ng NCAA sa ating sports program sa Pilipinas. Nakaabang na rin ang lahat sa bagong format ng palaro na inaasahang magpapa-excited lalo sa men's basketball, ang opening sport ng season. Sobrang excited kasi another year na naman, another NCAA season and another opportunity na ipakita yung talent and ma-represent yung school. Siyempre masaya, makakalaro na ulit ako sa NCAA. Siyempre this is my last season na rin. Sobrang saya kasi lalo na iba yung team. Sobrang thankful lang ako. After ng opening ceremony, nagtapat sa first game of the season ang defending champion Mapua Cardinals at Lyceum Pirates, kung saan panalo ang Mapua matapos ang dalawang overtime, 90-89. Sa second game naman, nagharap ang College of St. Benil Blazers at ang San Beda Red Lions. Nagwagi ang San Beda sa score na 96-85. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ating i-explore ang kasaysayan at ganda ng Alicia Isabela kasama ang ilang kapuso stars. Tunghayan sa report. Nakaranas man ang hagupit ng mga nagdaang bagyo, bakas pa rin ang katatagan sa mayabong na bayan ng Alicia Isabela. Dito matatagpuan ang ilang mahahalagang bakas ng nakalipas at makulay na tradisyon. Ilang kapuso stars ang muling bumisita upang masilayan ang ganda ng lugar. Mula sa Maynila, in-explore ng mga kapuso na sina Carla Abellana, E.A. Guzman, Jeric Gonzalez, Anton Vinzon, Anthony Rosaldo, Cheska Fausto, Angel Layton at Pipita Curtis ang Alicia Isabela. Naitatag ang bayan ng Alicia noong 1949 sa bisa ng Executive Order No. 268 na nag-uutos ihiwalay ang bahagi ng Agadanan at tawagin itong Alicia.
76 na taon na ang nakalipas, buhay na buhay pa rin ang diwa ng pagkakatatag ng bayan ng Alicia. Taon-taon tuwing buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang ang kanilang founding anniversary. Isang selebrasyon na puno ng saya, talento at pagkakaisa na patunay ng tibay at pagmamahalan ng mga Aliciano. Bahagi ng selebrasyon sa paggunita ng araw ng pagkakatatag, iba't ibang aktibidad ang mas nagbibigay buhay sa buong bayan. Isa sa mga inaabangan taon-taon ang street dance competition na nagbibigay sigla sa mga lansangan ng Alicia. Tampok sa mga kasuotan ng mga mananayaw ang tema na sumasalamin sa natural na ganda at kabuhayan ng bayan. Pasasalamat din ito ng mga mamamayan ng Alicia sa biyaya at gabay mula sa kanilang patron na si Our Lady of Atocha. Ipinagdiriwan din tuwing Setyembre ang kapistahan ng kanilang patron na si Blessed Mother of Our Lady of Atocha na matatagpuan sa kanilang dinarayong Our Lady of Atocha Church. Dagdag pa riyan, makikita rin dito ang original na kampana ng simbahan ng ginawa noon na 1876. Akalain niyo yun, simbolo rin ito ng kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos. Handog ng GMA Regional TV ang isang hindi malilimutang Kapuso Fiesta para sa mga Aliciano. Simula pa lang, buong-buo ng hiyawan na sumalubong sa cast ng upcoming Kapuso series na Hating Kapatid na sina Angel Layton at Cheska Fausto. Actually, first time ko dito sa Isabela and I was so surprised of how welcoming talaga yung mga taga-Alicia Isabela. Kaya maraming salamat po, Kapuso. Alam mo yun, pag nag-perform ka tapos grabe sila sumigaw, nakaka-heartwarming yun. Parang, alam mo yun, parang natatouch talaga yung puso ko. Sobrang nakaka-proud talaga. Kantahan naman ang hatid ni Sparkle artist Anthony Rosaldo para sa audience. It's always a blessing para sa akin na makapag-perform in front of our Kapuso kasi ito talaga yung happiness ko, ito perform para sa ating mga Kapuso. Ang ayos barkada ng All Out Sundays na si Anton Vinzon, hindi nagpaawat sa masayang bonding with crowd. Grabe ang masasabi ko, super amazing experience para sa akin. Grabe yung crowd, yung parang kumakanta ako with confident talaga eh. Kaya I'm really honored to be here and privileged and ayun, thank you. Kinilig naman ng fans kay Bubblegum cast member E.A. Guzman. Ako actually, this is my second time dito sa Isabela and the first time ko sa Alicia. So kaya naman maraming salamat sa lahat ng mga Kapuso natin sa mainit na pagtanggap. Humanga naman ng fans kay Kapuso primetime goddess Carla Abellana. Nakaka-excite, mainit yung pagtanggap nila sa amin, nakakakilig. So sana makabalik. All out din sa pagpapatawa si Kapuso comedian Pipita Curtis na host ng palabas. Wait! There's more mga Kapuso! Dahil isa rin sa mga highlight ng kanilang selebrasyon ang Mutya ng Alicia 2025. Eto yun. In full confidence na rumampa ang mga mutya ng Alicia 2025 na nagpatalbugan sa swimsuit, evening gown, at question and answer portion. Mas naging memorable ang gabi nang haranahin sila ni Kapuso artist Jeric Gonzalez na may special performance rin para sa crowd. It's my first time dito and nakakataba ng puso yung pag-welcome nila sa akin. I'm honored to serenade yung mga binibini natin dito sa Alicia, sa Isabela. Ang naturang selebrasyon ay patunay lamang ng kanilang pagmamahal sa bayan ng Alicia at pagkakaisa para sa mga susunod na henerasyon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sea of Clouds sa Nueva Vizcaya at Auasen Falls sa Ilocos Sur. Ating pasyalan sa report ni Jewel Fernandez. Patok na pasyalan ang Rolling Hills sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Masisilayan dito ang Sea of Clouds sa napakalawak na kabundukan. Bonus pang mayayakap ang hamog. Lahat ng anggulo ay picture perfect na mistulang nasa ibang bansa. Malamig sa lugar kaya kailangan magsuot ng jacket. Patok na pasyalan din ang malaparaisong talon sa Sigay, Ilocos Sur. Ito ang Auasen Falls na 120 meters ang taas. Crystal clear ang tubig na talaga namang nakamamangha ang kagandahan. May rock formation sa ibaba ng talon na dagdag attraction sa lugar.
Malayo pa lang dinig na ang tunog ng bumabagsak na tubig mula sa talon. Napapalibutan pa ito ng mga luntiang puno. Umaabot sa 30 minuto ang lakaran at may extra challenge pa dahil sa matarik ang daanan. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, 84 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.